Arestado sa checkpoint malapit sa Marawi City ang isang grupong nagpakilalang mula di mano sa isang international agency. Kumpleto sa uniforme at sasakyan ang mga naaresto kaya madaling nakalusot sa ibang checkpoint. Papasok sa lungsod. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, lalo nga pinag-iingat ng PNP yung mga nagbabantay sa mga checkpoints na papasok sa Marawi na mas lalong maghigpit sa mga pass at mga ID na ipinapakita ng mga taong nais na umakyat sa Marawi. Muntik nga silang malusutan kasi ng isang grupong kaduda-duda pa man din yung pakay at maging mga miyembro. Ito ang suot na uniforme ng isa sa mga naaresto sa checkpoint. Papasok ng Marawi City nitong Martes. Pakilala ng naaresto, isa siyang 17-star general mula sa United Nations Soldiers International. Siya raw ang commanding general na may hawak ng Philippines at Asia Pacific. Nagtungo raw sila sa Marawi dahil sa pakiusap umano ng US Special Forces na ayon sa kanila ay nagsisilbing advisor ng AFP sa giyera kontra multi-ISIS. Pero ang nagpapakilalang 17-star general, hirap magtagalog kaya may sariling tagapagsalita. Ang akala namin, darating, sundalong Amerikano, Pilipino pala. Natuwa na kami, bababa na sana kami, pinigilan kami nila. Kasamang naaresto ng nagpakilalang general at kanyang tagapagsalita ang 4 na iba pa, kabilang na ang 2 babae at isang retiradong sarhento ng Philippine Army. Sa tingin ng PNP, extortion ang tunay na pakay ng grupo, kaya sila pumasok sa lungsod. In my assignment sa Luzon, meron mga ganito and most of which are on extortion activities. Ang gagawin is kukuha kunwari parang ID and ang gambit nun is yung yun nga medical and other benefits na pwedeng makuha. Bukod sa mga uniforming suot, kumpleto rin sa Burloloy ala United Nations ang sasakyan ng naaresto. Dahil dito, nababahala tuloy ang pulisya dahil nakakalusot ang hindi otorisadong tao sa ilang checkpoint na nakakalat papasok sa Marawi. Pag hindi talaga wala kang alam sa mga international membership ng mga countries, akala mo totoo. Yung may ID din sila, may ID na malalaki. Ang tangkang pagpasok ng grupo nasabay sa mga ulat na posible umanong may magtangkang pumasok sa Marawi mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao para tumulong sa multi-ISIS. Nag-ikot na rin umano ang mga opisyal ng PNP sa mga checkpoint papasok dito sa Marawi para paalalahanan ng kanilang mga tauhan na mag-ingat sa mga nagpapakita ng ID at nagpapakilalang mga opisyal ng anumang organisasyon. Bukod sa problema sa mga checkpoint, sinusolusyonan din ang pagbebenta di umano ng mga pass papasok ng Marawi. Limitado lang kasi ang binibigay na pass kada araw, kaya ang ilan, bumibili raw sa ilang nagbebenta ng pass sa halagang 1,000 piso. Ikinaalarma ito ng Joint Task Force Marawi, lalo pat libre ang pagkuha sa mga pass. Kasi may narinig kami ba, wala daw silang pera na pambayad. So walang kwan yun. Everything is free as long as authorized ka. Samantala bilang paghahanda sakaling payagan ng makabalik sa kanilang tahanan sa Marawi, tinuruan ng isang Swiss NGO ang mga bakwit ng tamang paraan ng pagtukoy ng mga uri ng pampasabog. Mahalaga ito lalo na't marami raw nakakalat na improvised explosive device. Gusto natin maging safe ang buhay ng mga tao pagbalik sa kanilang mga areas po. Bukod dito, sumasailalim din sa psychosocial therapy activity sa mga batang bakwit, kagaya na lang ng pagguhit. Ang imaheng ito na ginuhit ng isang bata, eksena raw sa pagpasok ng multi-ISIS sa kanilang lugar. Tinanong din ng bata kung ano ang kanyang pangarap. Bigla na lang yung bata sinabi, ako pangarap ko maging multi. Medyo disturbing siya kasi doon mo talaga makikita na mayroong effect yung nangyari sa Marawi sa mga kabataan natin. Hindi na tinanong ng grupo kung bakit ito nasabi ng bata. Pero mahalaga raw na maipaliwanag sa kanila na ang opensiba ng militar ay para maibalik ang katahimikan at kapayapaan sa Marawi. Nare-recruit nila mga kabataan din. So there is a high possibility 5-10 years from now, yung mga 10 years old, if somebody comes to them and indoctrinate them, there is a very big possibility na pwedeng masama sila doon. Kaya nakakatakot. Sa tala ng DOH Region 10, nasa 76 na bata at matatandang bakwit ang nakararanas ng problema sa pag-iisip dahil sa traumang dala ng giyera. Yung bahay nila nasusunog na doon, so ibang stress level na naman ang ma-feel nila. No? So we expect na the number will rise when the crisis will still continue also.
Sa ngayon, Jessica, ay umaabot na raw sa 1,000 yung mga residente ng Marawi na nakapila para makabalik sa kanilang mga tahanan para i-check yung kanilang mga bahay at makakuha na rin ng mga gamit. Ayon sa mga sundalong ating mga nakausap, ay umaabot ng humigit kumulang 300 ang kanilang ine-escortan ngayon kada araw. Jessica? Rafi, nasaan na yung mga inaresto na nagpakilalang miyembro raw sila ng isang international agency? Anong ginawa sa kanila ng mga militar na naka-intercept sa kanila sa checkpoint? Kanina, Jessica, ibinaba na sila dito sa Iligan para sampahan ng kasong usurpation of authority at illegal use of insignia at uniform. Yun yung kanilang isinampa sa kanila. At kanina, nung tinanong natin yung miyembro yun ng grupo, ay wala pa raw silang abogado. So we would assume na nakadetain sila ngayon dito sa Iligan, Jessica. Nakakaintriga lang yung, ilang 17-star general daw yung isa sa kanila. At saka nakakaintriga yung hindi marunong magsalita ng Tagalog or kahit na anong salita dito sa atin. Hindi kaya foreigner yan? Well, actually, Jessica, Bisaya itong nagpapakilalang 17-star general. Hirap lang talaga siyang magtagalog kung kaya't yung kanyang kasama na nagpakilala rin namang tagapagsalita nung kanilang leader yung nagsalita on his behalf. Pero nung marinig natin yung kanyang kwento, talagang medyo nakakaduda talaga, Jessica, yung kanilang pagkatao mismo dahil may mga sinasite silang mga batas, international law at mga local laws na nag-authorize daw sa kanila dito sa kanilang mga aktibidad. Pero ayon nga sa PNP, nakakatawa man kapag napakinggan mo yung kabuuan ng kanilang kwento pero nakababahala yung kanilang muntik ng pagpasok doon sa Marawi, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Rafi Tima.